Itinakwil, nabulag sa kasinungalingan, at iniwang duguan ang puso sa gitna ng ulan. 7 taon ang lumipas, muling nagkuis ang landas ni Solen at ng lalaking naging mitsa ng kanyang paghihirap, si Alaric. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Bit-bit ang 5 anghel na bunga ng kanilang nakaraan. Handa na bang harapin ni Solen ang bagsik ng mga taong nagnakaw ng kanyang dangal? Walang puwang sa pamilyang ito ang isang basurang katulad mo, Solen. Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan ng maglahos sa paningin ng anak ko? Matalas at kasing lamig ng yelo ang boses ni Doña Isabela na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Solen. Tila ba ang kanyang dangal ay isang maruming basahan na itinapon sa paanan ng matanda. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga katagang ito. Ngunit sa bawat pag-ulit, ang sugat sa kanyang puso ay lalong lumalalim at tila ayaw ng maghilom. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Solen ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit at kupas na telang lona. Sa ilalim ng lonang iyon, pilit niyang pinoprotektahan ang 5 munting katawan na himbing na natutulog sa gitna ng malakas na ulan. Ang tulo ng tubig mula sa butas-butas na bubong ng kanilang dampa ay sumasabay sa pagpatak ng kanyang sariling mga luha. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa sahig ay tila isang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Sa kabila ng pang-aalipusta ng matanda sa kanyang isipan, ang tanging iniisip ni Solen ay ang init ng katawan ng kanyang 5 anak, ang kanyang 5 anghel na tanging yaman niya sa mundong mapanghusga. Nararamdaman ni Solen ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ang dating malinaw niyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha, at ang paligid na dating niyang kinagisans ay biglang naging banyaga at nakakatakot. Ang amoy ng basang lupa at ang tulog ng hangin na humahampas sa kanilang dampa ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Nanigas ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong pinakamamahal niya ay hinayaan siyang tratuhin ng ganito. Bakit ba kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Hanggang kailan ko kailangang lunukin ang lahat ng pait para lamang mabuhay ang mga anak ko? Ang mga katanungang ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na walang katapusan. Nakatayo siya doon, mag-isa sa gitna ng dilim at baha, isang basag na replika ng babaeng dati ay puno ng pangarap. Ngayon, ang tanging natira ay ang anino ng isang inang handang mamatay para sa kanyang mga anak, kahit na ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya. Sa gitna ng masukal na gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na pasilyo ng Mansyon de Alcacid ay ang malamlam na ilaw mula sa mga antigong chandelier. Si Solen, na ngayon ay tinatawag na Maria, ay dahan-dahang naglalakad bitbit ang isang tray ng mainit na hapunan. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila pagtapak sa mga bubog ng nakaraan. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga gintong palamuti sa dingding ay tila sumasakal sa kanya, isang kabaligtaran ng amoy ng lansa at alat sa somchay na kanyang iniwan pansamantala. Ilapag mo lang dyan at umalis ka na. Ayaw kong may nakakakita sa kalagayan ko. Ang boses na iyon, mabaos, puno ng puot at tila galing sa ilalim ng lupa, ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Solen. Iyon si Alaric. Ang lalaking dati ay kasing tikas ng isang puno, na yon ay nakaupo sa isang degulong na upuan. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng anino, habang ang isa niyang binti ay nakabalot ng makapal na kumot. Ang maskara sa mukha ni Solen ay tila naging kasing bigat ng bakal. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalapag ang mangkok ng sinigang na hipon. Ang bawat usok na lumalabas mula sa sabaw ay nagdadala ng alaala ng kanilang mga hapon sa dalampasigan, kung saan ang tanging problema nila
ay kung paano uubusin ang niluto ni Solen. Napansin ni Alaric ang bahagyang pag-aatubili ng mga kamay ng bagong kusinera. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ngunit ngayon ay kasing dilim ng gabi, ay tumitig sa mga kamay ni Solen. Bakit ganyan ang tingin mo? Nandidiri ka ba sa isang lumpong katulad ko? Ang kanyang boses ay tila may halong pait at paghahamon. Sa bawat salita niya, nararamdaman ni Solen ang hapdi ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang yakapin ang lalaking ito at sabihing narito na siya. Ngunit ang mukha ni Doña Isabela at ang imahe ng kanyang 5 anak na nagugutom ay tila isang tanikalang humihila sa kanya pabalik sa realidad. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, hinablot ni Alaric ang kutsara at humigop ng sabaw. Biglang natigilan ang lalaki. Ang kanyang mga balikat ay tila lumambot at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang lasa ng asim ng kamiyas, ang tamis ng hipon, at ang tamang anghang ng sili, ito ang lasang 7 taon na niyang hinahanap. Ang lasang tanging si Solen lamang ang nakakagawa. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Alaric habang pilit na inaaninag ang mukha ni Solen sa likod ng puting maskara. Habang nagtatama ang kanilang mga paningin, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang gumulantang sa kanila. Pumasok si Clara, ang babaeng may suot na mamahaling bestido at may niting kasing peke ng kanyang mga alahas. Alaric, darling, bakit hinahayaan mong mapalapit sa'yo ang maruming katulong na yan? Ang bawat hakbang ni Clara ay tila pagpukpok ng martilyo sa katahimikan ng silid. Lumapit siya kay Solen at sadyang binunggo ang balikat nito, dahilan upang muntik ng malaglag ang maskara ng huli. Nagtago ang takot sa likod ng mga mata ni Solen habang mabilis nang inayos ang kanyang suot. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Bakit may itinatagong locket si Alaric sa gilid ng kanyang mesa? Isang locket na naglalaman ng isang maliit na hibla ng buhok. Buhok ng isang sanggol na tila ba ay iniingatan bilang isang banal na relikya. Ang bawat tibok ng puso ni Solen ay tila isang nakakabining kaba na sumasabay sa mabibigat na yabag ni Clara sa loob ng silid. Sa gitna ng tensyon, isang matandang anino ang dahan-dahang lumitaw sa pintuan. Si Mang Tino, ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katandaan, ay biglang naningkit ng tumama ang paningin niya kay Solen. Ang tray na hawak ng matanda ay bahagyang nayanig, sapat na upang mapansin ang sinumang nakatingin. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang sarili. Sa isang sulyap pa lamang, alam ni Solen na nakilala siya ng matandang katiwala. Ang tanging tao sa mansyong ito na naging saksi sa kanyang mga pag-iyak 7 taon na ang nakalilipas. Nang makaalis si Clara at muling bumalik ang katahimikan, naiwan si Solen at Mang Tino sa malawak na kusina. Ang tanghing naririnig ay ang mahinang pag-agos ng tubig sa lababo at ang mabagal na paghinga ng matanda. Solen, ikaw ba talaga yan? Ang bulong ni Mang Tino ay puno ng pait at gulat. Agad na lumapit si Solen at hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Mang Tino, parang awa niyo na. Huwag niyo akong isuplong. Kailangan ko lang ng panggamot para sa mga anak ko. Ang banghuang na pakiusap ng dalaga na tila ba ang buong mundo niya ay nakasalalay sa sagot ng matanda. Samantala, sa loob ng kanyang silid, pilit na iginagalaw ni Alaric ang kanyang mga binti. Ang bawat pagtatangka niyang tumayo mula sa kanyang degulong na upuan ay isang paglalakbay sa impyerno ng sakit at panghihina. Sa isang biglang pagpihit, nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa sahig ay tila isang malakas na pagguho ng kanyang natitirang dangal. Mabilis na pumasok si Solen dahil sa narinig na ingay. Nakita niya si Alaric na nakasubsob, ang mga kamay ay nakakuyom sa galit habang sinusubukang abutin ang gilid ng kama. Nang lumapit si Solen upang alalayan siya,
Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang pagdampi ng malambot na kamay ni Solen sa matitigas na balikat ni Alaric ay tila nagpadaloy ng isang kuryenteng nagmula pa sa kanilang nakaraan. Ang amoy ng sampaguitan na palaging suot ni Solen noon ay tila humalo sa hangin na kapaligid sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Alaric ang kanyang kapansanan. Ang tanging naramdaman niya ay ang init at ang pamilyar na yakap ng babaeng akala niya ay kinuha na ng karagatan. Ngunit ang sandaling yon ay mabilis na naputol nang bumukas ang pinto sa kabilang bahagi ng pasilyo. Ang tunog ng pagtuktok ng takong ni Doña Isabela sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na tumayo si Solen at yumuko, habang si Alaric ay pilit na ibinalik ang kanyang malamig na ekspresyon. Ang matalas na paningin ng matandang Donya ay nagpalipat-lipat sa kanyang anak at sa bagong kusinera. Tila sinusukat ang bawat pulgada ng hangin kung may itinatago silang lihim na hindi niya alam. Ang malamig na hangin na nagmumula sa bukas na bintana ng kusina ay tila bumabaon sa buto ni Solen. Ngunit mas malamig ang takot na namumugad sa kanyang dibdib. Habang nakatingin sa mga naglalakihang hiwa ng natirang karaneng nakasalansan sa mamahaling plato, hindi niya maiwasang maalala ang namumutlang labi ng kanyang bunsong si Luna. Ang bawat mabigat na paghinga ng kanyang anak sa loob ng masikip at maalinsangan nilang dampa ay isang punyal na unti-unting umiikot sa kanyang puso. Wala siyang pambili ng gamot. Ang kanyang maliit na sahod ay sa susunod na linggo pa ibibigay at ang lagnat ni Luna ay tila apoy na tumutupok sa munting katawan nito. Sa isang saglit ng desperasyon na tanging isang ina lamang ang makakaunawa, dahan-dahang binalot ni Solen ang ilang piraso ng malinis at hindi nagalaw na tinapay at karne gamit ang isang pirasong tela. Ang kanyang mga kamay ay nangiinig sa kaba at hiya. Noon, isa siyang tinitingalang mag-aaral ng sining. Isang babaeng may malinis na dangal at mataas na pangarap. Ngayon, nilulunok niya ang kanyang pride para lamang may mailaman sa kumakalam na sikmura ng kanyang 5 anghel. Ngunit hindi pa man niya naibubulsa ang maliit na balot, isang mapang-uyam na tawa ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo sa may hamba ng pinto si Clara. Ang mga braso ay nakahalukip-kip habang ang mga mata ay nanlilisik sa tuwa dahil nakahanap ng pambala laban sa kusinerang kinaiinisan niya. Kaya pala ang bilis maubos ng mga pagkain natin. May nag-aalaga pala ng daga sa loob ng pamamahay na ito. Ang bawat salita ni Clara ay sinadyang lakasan upang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Sinisigurong maririnig ito ng mga may-ari ng bahay. Walang awa niyang hinablot ang tela mula sa panghinginig na mga kamay ni Solen. Bago pa man makapagpaliwanag ang ginang, kinaladkad na siya ni Clara patungo sa malawak na sala kung saan tahimik na nagbabasa si Alaric habang nagkakape si Doña Isabela. Sa isang walang pusong galaw, isinaboy ni Clara ang mga balot ng pagkain sa makintab na sahig. Ang mga piraso ng tinapay ay kumalat sa mismong paanan ng degulong na upuan ni Alaric. Tingnan mo ang babaeng pinagtatanggol mo, Alaric. Isang patay gutong na magnanakaw. Ang matinis na sigaw ni Clara na pumunit sa katahimikan ng mansyon. Napayuko si Solen. Ang kanyang mga luha ay naguunahang pumatak sa malamig na marmol. Hindi niya ininda ang kahihiyan para sa sarili. Ngunit ang isipeng, hindi niya maiuwi ang pagkaing iyon. Para kay Luna ay labis na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Tiningala niya si Alaric, umaasang makikita niya ang kahit isang patak ng awa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay pagkabigla at isang malamig na pader ng pagdududa. Gusto niyang sumigaw na hindi siya masamang tao, na ginawa niya lamang yon para sa mga batang naghihintay sa kanya. Ngunit ang salitang anak ay isang bawal na katotohanan na hindi niya maaaring isambit. Tumayo si Doña Isabela. Ang kanyang presensya ay tila isang itim na ulap na lumamon sa buong silid. Iyan ang hirap sa pagpapatuloy ng mga basurang galing sa kalsada. Wala na ngang pinag-aralan, wala pang modo. Ang kalmadong ngunit nakakamatay na wika ng matandang Donya.
Bawat pantig ay sinadyang idiin upang iparamdam kay Solen kung gaano siya kaliit. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din, Maria. Bago pa tumawag ng pulis si Clara para ipakulong ka at tuluyan ng mabulok sa kulungan. Ang labas ay binabayo ng malakas na ulan na tila nakikisimpatiya sa kalungkutan ng kalangitan. Ngunit walang sinuman sa loob ng bahay ang nag-alok ng payong o awa. Habang pilit na kinakaladkad ni Solen ang kanyang mabibigat na paa palabas ng naglalakihang pintuan ng mansyon, bitbit ang basag na dangal at pusong nag-aalala para sa kanyang may sakit na anak. Hindi niya napansin ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao ni Alaric sa hawakan ng kanyang silya. Đã hoàn thành chương 4. Nội dung chính: Solen lén gói thức ăn thừa mang về cho bé Luna đang ốm nặng, nhưng bị Clara bắt quả tang và lăng mạ. Donna Isabella nhân cơ hội này đuổi cô ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa bão, trong khi Alaric im lặng với sự giằng xé nội tâm. Cảm xúc khán giả: đau đớn tột cùng cho nỗi khổ của người mẹ bần cùng, uất ức trước sự độc ác của Clara và Isabella, đồng thời hụt hẫng vì sự bất lực của nam chính. Mọi âm thanh đều được miêu tả hoàn toàn bằng văn xuôi. Bạn có muốn tôi tiếp tục viết chương 5 không? Ang init nga daliri ni Alaric na nakadampi sa peklat ni Solen ay tila isang nagbabagang uling na gumising sa libo-libong alaalang pilit niyang ibinabaon. Nang inginik ang buuang katawan ng ginang. Bago pa man mabigkas ni Alaric ang pangalang matagal na nitong kinikimkim, mabilis na binawi ni Solen ang kanyang braso. Isang aksidente lamang po ito sa pagluluto noon, senyor. Ang nanginghinig na pagsisinungaling niya habang mabilis na iniiwas ang tingin. Tumalikod siya at halos patakbang lumabas ng aklatan. Iniiwan ang lalaking nakatitig sa kawalan. Pilit hinahanap ang katotohanan sa likod ng mga panlilinlang na umikot sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw na tila may makapal na pader ng pagdududa na namamagitan sa kanila. Isang hapon, habang naglilinis si Solen malapit sa azotea, hindi sinasadyang umabot sa kanyang pandinig ang isang lihim na pag-uusap. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Clara na may hawak na isang manipis na dokumentong medikal habang nakang-ising nakikipag-usap kay Doña Isabela. Ang mga salitang binitawan ni Clara ay tila lason na mabilis na gumapang sa ugat ni Solen. Nagpaplano itong palabasin na may nangyari sa kanila ni Alaric noong isang gabi na labis itong nalasing at nawalan ng malay upang pilitin ang lalaki sa isang agarang kasal. Kapag naniwala siyang magkakaanak kami, wala na siyang kawala sa akin, tita. Titipunin ko ang lahat ng yaman ng pamilyang ito. Ang mapang-uyam na pahayag ni Clara. Hindi makapaniwala si Solen. Kahit gaano kalaki ang galit niya kay Alaric, hindi niya kayang hayaang makulong ito sa isang habambuhay na kasinungalingan. Nang mag-isa na lamang si Clara sa pasilyo, patungo sa hagdan, hinarap siya ni Solen. Hindi mo maaring gawin ito kay Senyor Alaric. Alam kong hindi totoo ang dinadala mo. Ang matapang, ngunit mahinang giit mang ginang. Isang nakakapasong tingin ang isinukli ni Clara. At sino ka para diktahan ako? Isang hamak na tagapagluto na amoy isda? Ngunit bago pa man makasagot si Solen, napansin ni Clara ang anino ng papalapit na degulong na upuan ni Alaric mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, hinawakan ni Clara ang magkabilang kamay ni Solen. Inilagay ito sa sarili nitong dibdib at sinadyang ihulog ang sarili sa makintab na sahig. Ang malakas na pagbagsak ng katawan ni Clara ay sinundan ng isang nakakikilabot na tili na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tiyan ko! Ang anak natin, Alaric! Bakit mo kami sinasaktan, Maria? Ang naghihinagpis at peking iyak ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Solen sa saksak patalikod na ngasaksihan. Agad na lumapit si Alaric, ang kanyang mukha ay nababakas ng matinding gulat at pag-aalala habang inaalalayan ang umiiyak na si Clara. Sumunod na dumating si Doña Isabela at walang pag-aatubiling inabot ng matanda ang mukha ni Solen. Ang malutong na paglapat ng palad ng Doña sa pisngi ni Solen ay nag-iwan ng manhid at hapdi na umabot hanggang sa kanyang kaluluwa.
Ngunit mas masakit ang mga matang ipinukol sa kanya ni Alaric. Ang mga mata nitong dati ay naghahanap ng pag-asa sa kanya. Ngayon ay puno ng puot at pandidire. Umalis ka na sa paningin ko. Wala kang karapatang manakit ng isang inang nagdadalang tao. Ang matalim at malamig na utos ni Alaric. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa mismong puso ni Solen na dumurog sa kanyang natitirang pag-asa. Isang inang nagdadalang tao? Nais niyang tumawa sa gitna ng paghikbi dahil sa mapait na kabalintunaan. Siya ang tunay na ina ng mga anak nito. Ang inang 7 taong nagtiis ng gutom, paghihirap at pangunggulila. Ngunit heto ang lalaking minahal niya, mahigpit na ipinagtatanggol ang isang kasinungalingan habang tinataboy ang nag-iisang katotohanan ng kanyang buhay. Habang naglalakad si Solen palabas ng mansyon ng araw na yon, bit-bit ang namumulang pisngi at nadurog na pagkatao. Isang katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Hanggang kailan mananalo ang kasamaan at may natitira pa bang puwang para sa katotohanan sa pusong tuluyan nang nabulag ng panlilinlang? Sa labas ng nagtataasang pader ng Mansyon de Alcacid, 5 maliliit na anino ang nag-aabang ng pagkakataon. Dahil sa labis na pag-aalala sa inang hindi umuwi noong nakaraang gabi, nagpa siya ang 5 magkakapatid na sundan ang tanging pahiwatig na alam nila tungkol sa pinagtatrabahuhan ng kanilang nanay. Pinangunahan ito ni Mateo, ang tatay-tatayan ng magkakapatid, habang akay-akay niya ang nanghihinang si Luna. Ginamit nila ang kanilang liliit na pangangatawan upang tahimik na makalusot sa siwang ng bakal na tarangkahan nang hindi napapansin ng mga bantay. Ang kanilang mga paang nakayapak ay maingat na humakbang sa makapal at luntiang damuhan ng malawak na harden, manghang-mangha sa laki ng bahay na tila isang palasyo sa kanilang mga inosenteng paningin. Sa kabilang dako ng harden, nakaupo si Alaric sa kanyang digulong na upuan, mag-isang nakatitig sa kawalan. Ang hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas. Ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng tinik ng pagdududa at matinding pangungulila. Ang anunsyo ng pagbubuntis ni Clara ay tila isang posas na tuluyang naggait sa kanya ng kalayaan. Ngunit ang imahe ng luhaan at pamilyar na mga mata ng kusinerang si Maria ay patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Ang kanyang malalim na pang-iisip ay naputo nang makita niya ang bahagyang paggalaw ng mga halaman sa kanyang harapan. Mula sa likod ng malalaking paso, isa-isang lumabas ang 5 munting bata. Puno ng dumi ang kanilang mga mukha at manipis na damit. Ngunit mayroong kakaibang ningning sa kanilang mga mata na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Alaric. Hindi nakaramdam ng inis o galit ang binata sa mga biglaang bisita. Bagkus ay isang hindi maipaliwanag na lukso ng dugo ang gumising sa kanyang natutulog na puso. Dahan-dahang lumapit si Mateo, pilit na pinapatapang ang sarili para sa mga kapatid, at magalang na nantanong kung nakita ba nito ang kanilang ina na nagtatrabaho sa malaking bahay. Bago pa man makasagot si Alaric, dahan-dahang humakbang ang maliit at maputlang si Luna patungo sa kanya. Ang mga maliliit na daliri ng bata ay inosenteng humaplos sa malamig na bakal ng kanyang upuan bago ito tumingala at nag-alay ng isang niting kasing init ng araw. Ang lungkot naman po ng mga mata niyo. Ang malambing na wika ni Luna habang iniaabot ang kanyang maliit na kamay upang hawakan ang magaspang na palad ni Alaric. Sabi po ni nanay, kapag malungkot daw po, kailangan lang ng yakap. Tayo po ba ang prinsipe ng palasyong ito? Sana po, kung may tatay kami, kasing tikas niyo po siya para lagi kaming ligtas. Ang mga inosenteng salitang iyon ay tila apoy na tumunaw sa makapal na yelong bumabalot sa puso ni Alaric. Isang mainit at pamilyar na kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang uri ng kaligayahang 7 taon na niyang hindi nararanasan. Hinigpitan niya ang hawak sa maliit na kamay ng bata. Nakakaramdam ng matinding pagnanais na protektahan ang mga musmos na nasa kanyang harapan nang hindi man lang naiintindihan kung bakit. Ngunit, ang madamdaming tagpong iyon ay lihim na pinagmamasdan mula sa mataas na balkonahe ng mansyon.
Ang mga mata ni Doña Isabela ay nanlilisik sa galit at matinding takot habang nakatitig sa 5 bata. Hindi siya maaaring magkamali. Ang hugis ng kanilang mga mukha, ang kulay ng kanilang mga mata, at ang mismong pagtindig ng batang lalaki ay isang buhay na salamin ng kabataan ni Alaric. Ang sikretong 7 taon niyang ibinaon sa limot upang mapanatili ang dangal ng pamilya ay ngayon tahasang naglalakad sa kanyang sariling bakuran. Kung malalaman ng kanyang anak ang katotohanan, guguho ang buong imperyong matagal niyang kinokontrol. Inutusan ni Alaric ang mga bata na maghintay sandali habang pumipihit siya ng kanyang upuan upang tumawag ng kasambahay na magdadala ng makakain para sa mga nagugutom na musmos. Ngunit sa kanyang pagtalikod, mabilis na kumilos ang mga tauhan ni Doña Isabela na parang mga anino sa dilim. Nang muling lumingon si Alaric dala ang pangako ng maiinit na pagkain, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala na ang 5 anghel sa harden. Sa halip, sa isang madilim at nakakasaradong bodega sa likod ng mansyon, nanginginig sa takot at nag-iiyakan ang 5 magkakapatid, habang ang malamig na boses ni Doña Isabela sa labas ng pinto ay naguutos sa kanyang mga tauhan na ihanda ang sasakyan upang dalhin ang mga bata sa isang tagong lugar na hindi na kailanman matutunto ni Solen at ng kanyang anak. Ang bawat paghampas ng malamig na hangin at ulan sa mukha ni Solen ay walang binatbat sa nag-aalab na takot na sumusunog sa kanyang dibdib. Pilit niyang binabagtas ang madulas na daan patungo sa naglalakihang tarangkahan ng Mansyon de Alcacid. Wala na siyang pakialam sa kanyang basang-basang damit o sa mga sugat sa kanyang paa dahil sa pagtakbo ng walang sapin. Ang tanging nag-uudyok sa kanyang nanghihinang katawan ay ang balitang natanggap mula sa isang kapitbahay. Umalis ang kanyang 5 anghel upang hanapin siya sa malaking bahay. Nang makapasok siya sa bakuran, bumungad sa kanya ang anyo ni Alaric na nakaupo sa veranda. Madilim ang mukha habang nakatingin sa kawalan. Walang pag-aatubili, isinantabi ni Solen ang lahat ng takot at hiya. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas at basang semento sa mismong harapan ng degulong na upuan ng binata. Sa isang marahas na galaw, hinablot niya ang maskarang matagal nagtago ng kanyang tunay na pagkatao. Alaric, parang awa mo na. Ang mga anak ko, nakita mo ba sila? Ang humihikbing pakiusap ni Solen. Ang kanyang tinig ay nakikipagpaligsahan sa ungol ng bagyo. Napatigagal si Alaric. Ang pamilyar na hugis ng mukha, ang mga matang dati ay nag-iisang bituin sa kanyang madilim na mundo. Bumalik ang lahat sa isang iglap, ngunit sa halip na yakap, isang makapal na pader ng galit at pagkalito ang bumalot sa lalaki. Naalala niya ang mga dokumentong ipinakita ni Doña Isabela 7 taon na ang nakalilipas. Ang katibayan ng pagkamatay, ang mga peking sulat na nagpapatunay na nagtaksil ito at namatay sa isang aksidente. Sino ka? Paano mo nakuha ang mukha niya? Patay na si Solen! Gigil na sigaw ni Alaric, pilit na inilalayo ang kanyang upuan na tila nakakita ng isang multo. Gumuho ang buong mundo ni Solen. Maigpit niyang hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng lalaki. Hindi iniinda ang pilit nitong pag-iwas. Ako ito, Alaric. Hindi ako namatay. At ang 5 batang pumunta rito kanina, sila ang mga anak natin. Mga kadugo mo sila, Alaric. Kinuha sila ng mama mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Alaric. Ang 5 musmus na nagpang-iti sa kanya kani-kanina lang, mga anak niya. Ngunit mabilis na nilamon ng lason ng nakaraan ang kanyang isipan. Ang labis na sakit mula sa paniniwalang iniwan siya, nito noon ay nag-ugat na ng malalim. Umiling siya ng mariin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Sinungaling! Isa kang malaking panlilin lang. Ginamit mo ang mukha ng kaisa-isang babaeng minahal ko para makapasok sa bahay na ito. At ngayon, gagamit ka ng mga bata para makapang-ikil.
Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa puso ni Solen. Nakatingala siya sa lalaking nag-iisang ama ng kanyang mga anak. Umaasang makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga luha. Ngunit tanging yelo at pandidiri ang sumalubong sa kanya. Wala nang masasakit pa sa katotohanang ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ay siya pang pinakawalang tiwala sa iyong kaluluwa. Sa kalagitnaan ng kanilang madamdaming paghaharap, nagliwanag at nayanig ang lumang telepono sa bulsa ni Solen. Nang inginig ang kanyang mga daliri nang ilapat niya ito sa kanyang tainga. Mula sa kabilang linya, isang malamig at hindi pamilyar na boses ng lalaki ang nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang 5 basurang ito, pumunta ka sa lumang bodega sa Pantalan. Isang buhay kapalit ng 5 bata. Kung magkakamali ka ng hakbang, sa kabaong mo na sila susunduin. Ang papalayong bulto ni Solen sa gitna ng walang awang buhos ng ulan ay tila isang punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Alaric. Naiwan siyang nakahawak sa basang maskara. Ang kanyang isipan ay isang magulong karagatan ng mga nagbabangga ang alaala at kasinumalingan. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa malamig na semento, pilit niyang isinisiksik sa kanyang utak na patay na ang babaeng minahal niya, na ang nagmamakaawang mga mata kanina ay isang panlilinlang lamang. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay hindi marunong magsinungaling. Kilala nito ang nag-iisang reyna ng kanyang buhay at ramdam nito ang matinding takot na namumugad sa ginang bago ito tumakbo palayo. Mula sa madilim na pasilyo ng veranda, dahan-dahang humakbang ang matandang katiwala na si Mang Tino. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, dala ang bigat ng 7 taong kasalanan na pumipilipit sa kanyang konsensya. Hindi na niya kayang isekreto ang katotohanan, lalo na nang makita niya ang pira-pirasong pagkatao ng 2 nilalang na labis na nasaktan ng kasakiman. Nangiinig ang mga kulubot na kamay ng matanda nang iabot niya kay Alaric ang isang lumang kahong bakal na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang higaan. Patawarin mo ako, Senyor Alaric. Patawarin mo ang isang duwag na tulad ko. Ang basag na tinig ni Mang Tino na sinabayan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Sa loob ng kahon ay isang maliit na aparato at mga lumang dokumento na namansahan na ng panahon. Dahan-dahang ipinaliwanag ng matanda ang bawat piraso ng ebidensya, ang tunay na resulta ng pagsusuri na nagpapatunay na kadugo niya ang mga bata at ang patong-patong na sulat ni Solen na hindi kailanman nakarating sa kanya. Nanginginig ang mga daliri ni Alaric nang buhayin niya ang lumang aparato. Umalinggaw-nggaw ang kalmado, ngunit malupit na boses ni Doña Isabela naguutos sa isang tauhan na sirain ang preno ng sasakyan ni Alaric noong gabi ng aksidente upang hindi nito masundan si Solen. Kasunod nito ay ang usapan tungkol sa suhol upang pikiin ang katibayan ng pangkamatay ng dalaga. Ang bawat salita mula sa kanyang sariling ina ay tila asidong sumusunong sa kanyang kaluluwa. Ang aksidenteng nagpalumpo sa kanya, ang 7 taong pangungulila, ang pagkasira ng pamilyang Sana ay binuo niya. Lahat ng ito ay isang malupit na ilusyon na idinisenyo ng mismong babaeng nagluwal sa kanya. Gumuho ang mundo ng nag-iisang tagapagmana ng mga alkasid. Napahagulgol si Alaric, isang iyak na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang panahoy ng matinding pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Itinaboy niya ang babaeng nagbuwis ng buhay para sa kanilang mga anak. Hinayaan niyang yakapin nito ang kapahamakan habang siya ay nagmamatigas sa kanyang malamig na trono. Ang sakit ay tila pumuputol sa kanyang paghinga, nagpapasikip sa kanyang dibdib, hanggang sa pakiramdam niya ay mamatay siya sa tindi ng pagsisisi. Wala siyang ibang naririnig, kundi ang paulit-ulit na pagsamo ni Solen na bingi niyang tinalikuran. Sa gitna ng kanyang pagluluksa at matinding galit, isang pambihirang lakas ang gumising sa kanyang naghihingalong diwa. Ang imahe ng 5 inosenteng musmos
at ang duguang mukha ni Solen sa kamay ng mga sindikato ay nagbigay ng apoy sa kanyang mga ugat. Gamit ang kanyang panghinginig na mga kamay, mahigpit siyang kumapit sa hawakan ng kanyang digulong na upuan at itinukod ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Sa isang pagkilos na sumalungat sa siyensya at idinikta ng wagas na pag-ibig, unti-unting inangat ni Alaric ang kanyang sarili mula sa pagkakaparalisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyong iligtas ang kanyang pamilya o mamatay nang sinusubukan ito. Ang lumang bodega sa Pantalan ay tila isang malaking libingan na puno ng amoy, ng kalawang at nabulok na kahoy. Sa gitna ng dilim, tanging ang isang bumbilyang pasulap-sulap ang nagbibigay ng liwanag sa 5 munting bata na nakagapos at nakasalampak sa malamig na sahig. Ang bawat hikbi ni Mateo at ang nanghihinang paghinga ni Luna ay tila mga tinik na bumabaon sa kaluluwa ni Solen habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok, ang kanyang mga kamay ay itinaas bilang tanda ng pagsuko. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng tunog ng mabibigat na sapatos ng mga armadong lalaki na nakapaligid sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga anak, isang tingin na puno ng pangako at wagas na sakripisyo. Nandito na ako. Pakawalan niyo na sila. Ang basag, ngunit matatag na tinig ni Solen na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at pagod. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aapoy sa tapang na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Isang mapang-uyam na tawa ang bumasag sa katahimikan mula sa madilim na sulok. Lumabas si Doña Isabela. Ang kanyang mamahaling bestido ay tila isang insulto sa karumihan ng paligid. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagkatao. Tanging ang matinding pagnanais na burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakamali. Masyado kang matapang, Solen. Akala mo ba ay hahayaan kong mabuhay ang mga basurang ito para sirain ang pangalan ng mga alkasid? Sa gabing ito, tuluyan nang mawawala ang lahat ng mansa sa aking pamilya. Ang bawat salita ng matanda ay kasiing lamig ng bakal na nakatutok sa dibdib ni Solen. Sa gitna ng tensyon, bago pa man makakilos ang mga tauhan ng Donya, isang malakas na pagbukas ng pinto ang narinig mula sa likuran. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang anghel na bumaba sa impyerno. Nakatayo sa pintuan si Alaric. Hindi na sa upo ang degulong, kundi sa kanyang sarili mga paa. Bagaman hirap at nanginginig ang bawat kalamnan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng bodega ay isang himala ng pag-ibig at pagsisisi. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang ugat ay binuhay ng pagnanais na mabawi ang kanyang pamilya. Tama na, Mama! Ang sigaw ni Alaric na nayanig ang buong gusali. Alam ko na ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagpatay na binalak mo. Tapos na ang lahat. Ang kanyang tinig ay puno ng pait at matinding pagkabigo sa sariling ina. Nagkaroon ng kaguluhan ng tangkaing barilin ng isa sa mga tauhan si Solen. Ngunit mabilis na sumigaw ang mga pulis na nakasunod kay Alaric mula sa likuran. Sa gitna ng gulo, hindi inisip ni Solen ang sariling kaligtasan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang 5 anak. Sinalag ang kanyang sariling katawan upang maging kalasag ng mga musmos laban sa anumang ligaw na bala o panganib. Ang kanyang mga bisig ay mahigpit na yumakap sa 5 batang nag-iiyakan, pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang buhay para sa kanilang proteksyon. Nang humupa ang ingay, at tuluyan ng makuha ng mga awtoridad ang mga tauhan at si Doña Isabela, dahan-dahang lumapit si Alaric. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay dahil sa tindi ng pagod. Ngunit bago pa man siya bumagsak, ay naabot niya ang kamay ni Solen. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup sa gitna ng mga batang ligtas nang nakayakap sa kanilang ina. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Alaric ay isang huling dalangin ng kapatawaran,
habang ang mahigpit na hawak ni Solen ay isang pahiwatig na sa kabila ng lahat ng sakit, ang pag-ibig pa rin ang huling tatayo. Ang bawat kutitap ng mga ilaw sa loob ng malaking bulwagan ng Alcacid Grand Hall ay tila mga bituing nagmamasid sa isang gabing hindi malilimutan ng buong lungsod. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak at ang tunog ng banayad na musika ay bumabalot sa paligid, ngunit sa likod ng marangyang pagdiriwang na ito, isang bagyong matagal ng kinimkim ang nakahandang sumabog. Ang lahat ng matataas na tao sa lipunan, kasama ang mga mamamahayag, ay nakatuon ang pansin sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Doña Isabela na may suot na ngiting puno ng pagmamataas. Tila ba hindi niya dinala sa bingit ng kamatayan ang sariling mga apo noong nakaraang gabi. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang gumukas ang malaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok at mula roon ay lumitaw ang isang anyo na nagpatigil sa bawat bulungan. Si Solen, suot ang isang maringal na puting bestido na siya mismo ang nagdisenyo. Isang sining na 7 taong na isantabi dahil sa paghihirap, ay marahang naglalakad patungo sa harap. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal at katatagan, isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Sa kanyang magkabilang gilid ay ang kanyang 5 anak, malilinis at kasing ningning ng mga anghel. At sa likuran nila ay si Alaric, na bagaman may hawak na saklay, ay matikas na nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nagulantang si Doña Isabela. Ang kanyang baso ng alak ay muntik nang mahulog sa pang-inginig ng kanyang mga kamay. Bago pa man siya makapagsalita, ang malalaking screen sa paligid ng bulwagan ay biglang nagbago. Hindi na ang mga larawan ng tagumpay ng kumpanya ang nakita, kundi ang video ng pagtatapat ni Mang Tino at ang mga dokumento ng pagmamanipula sa aksidente ni Alaric 7 taon na ang nakalilipas. Umalingaw-ngaw ang boses ng matanda sa buong paligid. Inilalantad ang bawat kasamaang ginawa ng Donya upang paghiwalayin ang 2 pusong nag-iibigan. Sa gitna ng kaguluhan at pagkapahiya sa harap ng media, lumapit si Alaric sa mikropono. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kumpanya. Ang kanyang boses ay tila kulog na gumasgas sa konsensya ng mga nakikinig. Ipinapakilala ko sa inyo ang tunay na reyna ng buhay ko, si Solen, at ang aming 5 anak. Ang mga batang itinuring na basura ng mismong kadugo nila. Ngunit na yon ay ang magiging pundasyon ng aking hinaharap. Habang pilit na kinakaladkad ng mga awtoridad si Doña Isabela, palabas ng bulwagan sa gitna ng matatalim na tingin at bulungan ng mga tao, lumapit si Alaric kay Solen. Sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhod. Isang pagluhod na hindi dahil sa kahinaan ng binti, kundi dahil sa pagpapakumbaba ng kaluluwa. Ang bawat patak ng luha mula sa mga mata ni Alaric ay isang paghingi ng tawad sa bawat sampal, bawat pagtataboy at bawat sakit na idinulot niya dahil sa pagkabulag sa katotohanan. Solen, ibinigay mo ang lahat para sa ating mga anak. Ngayon, hayaan mong ibigay ko ang natitira kong buhay para mabura ang bawat pait sa puso mo. Ang mahinang pagsambit ni Alaric habang hinahawakan ang mga kamay ng asawa. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang masayang himig ng tagumpay. Ngunit para kay Solen, ang tanging mahalaga ay ang init ng kamay ni Alaric at ang mga ngiti ng kanyang 5 anak na sa wakas ay hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang gabi ng paghihiganti ay naging gabi ng pagbawi sa dangal. Isang patunay na ang katotohanan ay laging nananaig, gaano man ito pilit na ibaon ng kasakiman. Ang bawat hampas ng mahinahong alon sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang oyayi na nagpapatahimik sa mga sugat ng nakaraan. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakapaso, kundi isang mainit na yakap na nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat sulok ng muling nabuong pamilya. Sa loob ng puti at payak na bahay bakasyunan, ang amoy ng masarap na agahan ay humahalo sa halimuyak ng dagat, isang amoy na sumisimbolo sa kapayapaang matagal nilang ipinagdamot sa sarili. Sa may balkonahe, nakatayo si Alaric habang nakatingin sa 5 maliliit na aninong masayang naghahabulan sa buhanginan.
Wala na ang digulong na upuan. At bagaman may bahagyang pilay sa kanyang paglakad, ang bawat hakbang niya ngayon ay puno ng direksyon at layunin. Ang bawat tawa ni na Mateo at Luna na abot hanggang sa kanyang kinaroroonan ay tila isang himala na nagpapalimot sa 7 taon niyang pang-iisa. Dahan-dahan siyang naramdaman ang pagkapit ng isang malambot na kamay sa kanyang braso. Si Solen, ang kanyang mahiwagang kusinera na ngayon ay muli nang naging reyna ng kanyang tahanan. Hindi ko pa rin lubos na maiisip na narito na tayo, Solen. Ang mahinang pagsambit ni Alaric habang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Akala ko ay habang buhay na akong mabubuhay sa dilim ng mansyong iyon. Dala ang galit na hindi ko naman dapat naramdaman sa'yo. Ang bawat salita niya ay may kasamang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Tila ba tuluyan na niyang nailabas ang lahat ng tinik sa kanyang dibdib. Tumingala si Solen sa kanya. Ang mga mata nito ay wala ng bakas ng takot o pag-aalala. Ang bawat hapdi ng sampal at bawat pait ng pangungulila ay tila tinangay na ng hanging dagat. Ang mahalaga, Alaric, ay natuto tayong makinig sa tibok ng ating mga puso kaysa sa mga bulong ng ibang tao. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating sarili upang muli tayong makahinga. Ang matalinong tugon ng ginang habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na ngayon ay abala sa pagbuo ng isang malaking kastilyong buhangin. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, mabilis na tumakbo si Luna patungo sa kanila. Bit-bit ang isang magandang kabibe na kasing ningning ng perlas. "Tatay! Nanay! Tingnan niyo po! Ang ganda ng nahanap ko!" Sabi po ni Kuya Mateo. "Kasing tibay daw po ito ng pagmamahalan niyo." Ang inosenteng wika ng bata na nagpatawa sa dalawa. Binuhat ni Alaric ang munting anak at hinalikan ito sa noo. Isang eksenang 7 taon niyang tanging sa panaginip lamang nakikita. Nagtipon-tipon ang buong pamilya sa pampang habang unti-unting lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Ang 5 magkakapatid ay sabay-sabay na humawak sa mga kamay ng kanilang mga magulang, bumubuo ng isang bilog na walang patid at walang butas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solen ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang yaman ng mga alkasid o ang kahihiyan ng mga kaaway, kundi ang pagkakataong makitang lumalaki ang kanyang mga anak na may ama sa kanilang tabi at pag-ibig sa kanilang paligid. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa kanilang mga nakangiting mukha, isang hudyat na ang mahabang gabi ng paghihirap ay tuluyan ng natapos. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, bit-bit ang mga alaala ng isang masayang hapon. Alang ni na Solen at Alaric na anumang bagyo ang dumating sa hinaharap, hinding-hindi na sila muling magkakawalay dahil ang kanilang pundasyon ay binuo sa apoy ng pangsubok at pinatibay ng wagas na pagpapatawad. Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang banal na paalala na ang bawat paglubog ng araw ay hudyat lamang ng isang panibagong bukas. Sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga, nakaupo si Solen habang nakasandal sa dibdib ni Alaric. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang mga daliri ay magkabuhol na tila mga ugat na hinding-hindi na muling mabubunot ng anumang bagyo. Sa kanilang harapan, ang 5 magkakapatid, sina Mateo, Lucas, Juan, Maria at ang malusog na si Luna ay abala sa pagtatanim ng mga punla sa paligid ng kanilang bagong tahanan. Ang bawat halahak ng mga bata na sumasabay sa ihip ng hanging dagat ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Solen sa buong buhay niya. Nakalaya na si Doña Isabela mula sa kanyang pansamantalang pagkakakulong dahil sa kanyang katandaan at kalusugan. Ngunit siya ay nabubuhay ngayon sa isang mas malupit na bilangguan. Ang bilangguan ng kalungkutan at pagsisisi sa isang malayong kumbento kung saan ang tanging naririnig niya ay ang boses ng kanyang sariling budi. Si Clara naman ay tuluyan ng naglaho sa lipunan, bit-bit ang kahihiyang kailanman ay hindi na mabubura ng kanyang yaman. Ngunit para kina Solen at Alaric, ang hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi
ang kakayahang bitawan ang bigat ng galit upang muling makalipad ang kanilang mga puso. Napatawad mo na ba talaga sila, Solen? Ang mahinang tanong ni Alaric habang pinaglalaruan ang buhok ng asawa. Sa kabila ng lahat ng sampal, lahat ng pait at lahat ng luhang idinulot nila sa iyo, isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Solen. Ang pagpapatawad, Alaric, ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontroli ng kanilang kasamaan ang aking kaligayahan. Tumingin ka sa mga anak natin. Ang kanilang mga ngiti, ang tanging katotohanang nais kong bitbitin hanggang sa aking huling hininga. Doon ko nahanap ang aking kapayapaan. Ang makahulugang tugon ng ginang. Sa bawat pag-ikot ng panahon, ang kwento ni Solen at Alaric ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Isang kwento ng isang inang hinarap ang lahat ng dusa para sa kanyang mga anak at ng isang lalaking nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng kanyang kahinaan. Natutunan ng bawat nakarinig sa kanilang kasaysayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o pangalan, kundi sa katapatan ng puso at sa tibay ng pamilyang binuo sa gitna ng mga pagsubok. Habang unti-unting lumalamig ang hangin at naglalabasan ang mga unang bituin sa kalangitan, tumayo ang pamilya Alcacid at naglakad pabalik sa loob ng kanilang maliwanag na tahanan. Ang huling sulyap ni Solen sa dagat ay puno ng pasasalamat. Ang mahiwagang kusinera na dati ay nagtatago sa dilim ay isa na ngayong ganap na liwanag na nagbibigay buhay sa lahat ng kanyang minamahal. Dito, sa piling ng kanyang asawa at 5 anghel, natagpuan niya ang sagot sa bawat dalangin na sa dulo ng bawat luha, mayroong ligayang walang hanggan para sa pusong marunong magmahal at magpatawad.